Takot, kaba, kilabot. Mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan. At mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang storya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Ay. Welcome nga pala ulit sa bago nating episode ng Jazz Zone Spooky File. And syempre as usual ako pa rin to, no? And ikaw ba ay mag-isa lang sa bahay ninyo na naatasan na bantayan ang bahay nyo? Ay, anong ginagawa mo dyan? Nag-lo ka, no? Ikaw, so kesa mag-lo ka dyan, no? Mag-subscribe ka sa akin, no? Para updated ka sa mga next story natin dito sa ating YouTube channel, no? Para may pakinabang naman yung free time mo, no? Tsaka bakit kaya ganun, no? Ikaw na pinapabantayan sa bahay, ha? Huwag ka matakot kung mag-isa ka lang. Tsaka huwag ka magaya ng inuman, no? Hindi porket ikaw lang yung mag-isa sa bahay na atasan na bantayan yung bahay nyo, kasi hindi ko alam bakit ba pinapabantayan, hindi naman aalis yung bahay nyo, no? Huwag ka magaya ng inuman. Hindi, joke lang. So keep safe, guys. Keep safe sa mga naiwan na naman para magbantay ng bahay nila, no? And to those guys na o girls o kahit sino mang kasama sa RGB Lights community na nagda-drive o kahit sino man na nagda-drive ngayon, stay safe sa inyo, guys, no? Huwag nyo pansinin to, no? Huwag nyo pansinin yung mga trip lang to, okay? Well, let's start for our first story for this episode. Hello po, I am a avid listener po ninyo since before. And I want to share one of my brother's story nung nag-work pa siya dati sa Makati. Nag-send siya sa akin ng video tsaka picture sa GC namin. Sabi niya tuwing nag-iikot sila, nakakaramdam na sila ng hindi maganda sa parking lot. Here is the picture and the video po last year po ito, and now ko lang na-share. So ito po yung video na sinend niya sa akin, and wala akong nakitang picture. Hindi ko alam kung nakalimutan niya or what, pero ito yung video niya. Panoorin natin. Video natin. Ay, sa pirate sheet? Malinis, di ba? Yan, maniniwala pa ako dyan, pa yan. Eh, no? Gogo, ano? Itong, Gogo.
Paanong bata? Gago. Natakot ka ba? Natakot ka? Una pa lang yan, ha? Well, anyway, let's jump into our second story for this episode. Hi, gusto ko lang ulit magtanong kung may kapareha ba ako ng karanasan. Age of 9 to 11 siguro, palagi ako nananaginip na para akong nahuhulog sa balon o building. Minsan nga kahit gising ako ay bigla-bigla na lang yon nararamdaman. As in mapapahinto ka kasi bigla ka na lang pakiramdam mo nahuhulog ka. Gaya noong huling nangyari sa akin yon, mga 13 years old yata ako noon at nakatira ako sa tito that time. Itong asawa niya ay niyaya ko pagpunta daw kami sa Signal, palengke, tapos malayo pa lang kami ay may nakikita ko yung pinakabakal na takip na drainage sa kalsada. Tapos nung malapit na ako para bigla ako napunta sa ibang lugar na nahulog daw ako sa drainage. Tapos ang babagsakan ko ay puro building. Saglit lang din nangyari yon. Tinapik lang ako ng asawa ng tito ko noon. Kaya para akong nagising. Sabi ko nga sa kanya, "Hala, ba't ganun? Akala ko nahulog ako. Ba't ganun, te?" Sabi niya, "Ano nahulog eh? Bigla ka na lang nga uminto. Akala ko nga kung ano nangyari sa'yo eh." Minsan nangyayari pa din to ngayon. Pero madalang na. At nangyayari na lang siya kapag bigla akong napaiglip. Ganon. Sana may makapagpaliwanag nito sa akin. Dati ko pa kasi iniisip kung ano kaya ang dahilan bakit ganun nangyayari sa akin that time. Well, anyway, regarding dito. Regarding dito sa story mo, no? And wala kang pangalan pala. Well, kung sino ka man na nag-send nitong story is masasabi ko lang sa'yo is napanood ko kasi to one time kay Doc Alvin. Shoutout kay Doc Alvin. Well, anyway, si Doc Alvin na-explain niya ito sa Facebook. Sa Facebook ko yun napanood kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya, kapag nakakaramdam daw tayo na parang diba, natutulog tayo. And makaramdam tayo na parang magigising tayo bigla kasi para tayo nahuhulog ganyan. Ang explanation doon ni Doc Alvin is yung heart mo daw is humihinto sa pagtibok. Ito'y pagkakaintindi ko lang ha. Ito'y pagkakaintindi ko lang, disclaimer lang ha. Ito'y pagkakaintindi ko lang at ito'y stock knowledge lang sa utak ko kasi napanood ko siya matagal na. Ang sabi ni Doc Alvin daw is pag natutulog daw tayo, tapos yung bigla na lang tayo magigising kasi para tayo nahulog sa kung saan, sa kung anong lugar, is yung puso daw natin is biglang huminto. So, in response ng katawan niya or katawan natin, parang nire-revive daw ng katawan natin yung parang sinashock, yung parang kinukuryente yung katawan, yung puso para mag-pump ulit. Ganun yung pagkakaintindi ko and sorry sa inyo, hindi kasi ako doktor pero yun yung pagkakatanda ko na explanation ni Doc Alvin doon, no? Sorry ha. Hindi naman kasi tayo doktor no? Salamat, Doc. Hindi, totoo yun. And if you wanna know more regarding doon,
sa bakit tayo nakakaramdam na parang nahuhulog tayo kapag nakakaidlip tayo o natutulog, search nyo lang sa Facebook page or sa YouTube ni Doc Alvin regarding then. In-explain niya ng sobrang in-explain niya ng purong-puro yun para maintindihan natin. And akin kasi nirecall ko lang sa utak ko. Kumbaga stock knowledge ganun. At yun lang naman yung pagkakaintindi ko about dun. So, ang creepy part dun is syempre uminto sa pagdibok ng puso mo, boy. Pero in response ng katawan mo, parang kinuryente yung puso mo para magpampulit. Ganun yun. Okay? Naging salamat, Dok, tayo, no? Well, anyway, let's jump into our third story for this episode. Hi, I'm a silent listener of this YouTube channel since before. This is the second time sharing my story and sana mabasa mo ito. Gusto ko lang i-share yung na-experience ko dito sa karinderya malapit sa work ko noon. Lapit kami sa warehouse. Doon na kami na-assign dahil yung mga ginagamit namin sa trabaho ay nilipat na doon. Sa harap ng warehouse ay merong karinderya. Dito ko naisip na kumain dahil medyo malayo na din ang ibang tindahan. Ang karinderya ay mayroong tindahan sa harap. Medyo may edad na din yung babae na may-ari ng karinderya. Umorder na ako ng pagkain at pumasok na ako sa loob. Meron din ako mga kasabay kumain na nagtatrabaho sa kabilang building. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na sila at ako na lang ang mag-isang kumakain sa loob. Habang kumakain ako ay napansin ko ang nakasulat sa tarpaulin na pakihugasan na lang po ang plato dahil mag-isa lang ako. At panatilihing malinis. Nakadikit yon sa malapit sa lababo. Habang kumakain ako ay may pumasok na matandang lalaki. Tingin ko asawa ito ng matandang babae na may-ari ng karinderya. Kinuha niya ang mga plato at hinugasan. Fast forward, mga ilang araw ay kumain ulit ako sa karinderya at nakasabay ko ang kasama ko sa trabaho. Pagkatapos namin kumain ay nagpalipas muna kami ng oras sa tindahan. Habang nagkukwentuhan kami ay napansin namin ng kasama ko yung picture na nakadisplay sa tindahan. Tinanong niya si Lola, may-ari ng karinderya, kung sino yun. Ang sabi ng matandang babae ay asawa niya daw yon na 2 buwan nang patay. Laking gulat na kasama ko sa sinabi ni Lola. Hindi siya makapaniwala dahil ilang linggo pa lang kaming nakalipat sa warehouse. Nung nakaraan ay kumain siya doon. Nakita at kinausap pa daw niya ito. Ang sabi ng matandang lalaki ay pakihugasan ang mga plato dahil mag-isa lang siya dito. Ang nakita ko noon at nakita ng kasama ko ay lalaking nasa picture na 2 buwan na palang wala. Ang sabi ni Lola, nung nabubuhay pa ang asawa niya ay ito daw yung katuwang niya sa karinderya. Umiyak si Lola habang hawak ang larawan ng kanyang asawa. Salamat sa pagbabasa, from Owen. Siguro magandang awareness din to sa mga lumalamon, no? Sa mga lumalamon sa karinderya na hindi porket nasa or kahit sa establishment man tayo lumamon, no?
kahit sa mga bahay natin na magligpit tayo ng pinagkainan, no? Huwag nating hayaan nakatiwangwang yung mga pinagkainan natin, ganyan. Hindi porket merong mga dicers or ano bang tawag doon, crew. Hindi porket may mga crew na nag-iikot-ikot para linisin yung table is magiging burara na tayo. Just simply ilagay nyo sa isang place yung mga plates, no? I-arrange nyo lang siya sa maayos na paraan. Wag yung, alam mo yon, yung basta nakakain ka lang tapos nasa bitukahan mo na yung pagkain mo. Aalis ka na sa pinagkainan mo. So, rin naman tayo, bilang makatao rin naman, no? Maging i-arrange natin yung pinagkainan natin sa maayos na paraan para kapag nakita ng mga crew o ng mga naglilinis doon is madali na lang kunin yung isang kuhan na lang, no? Hindi naman siguro mahirap yun, isang minuto lang kaya mo yun. No, bilang tulong na rin sila at napapagod din sila katulad mo, no? Yun lang naman. Let's jump into our next story for this episode. Hello po, silent listener ako ng YouTube channel nyo and gusto ko lang po i-share sa inyo ang ang creepy na kwento na ito. May pinsan po akong buntis. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ira. Doon po siya natutulog sa bahay ng kanyang ina dahil hindi pa po tapos ang bahay na pinapagawa nilang mag-asawa. At para din po maalagaan siya ng kanyang ina dahil nga ay nagdadalang tao siya. May kapitbahay silang matandang babae at maliit ang buhok na pinaghihinalaan ng karamihan na isa raw itong aswang. Grabe naman tong mga taong to. Hindi porket matanda aswang ha. Grabe. Ewan ko, laging ganyan no, na sobrang racism ng mga tao. Halimbawa, hindi kasi ito nawawala sa sa mga Pinoy, no? Bawa, may buntis. Makakita lang sila ng medyo creepy na matanda. Pagbibintangan nilang aswang. Okay sana kung ganon-ganon lang yung pagbintangan mong aswang. Yung iba kasi, lalo na sa probinsya, grabe sila doon. Pag napagkamalang kang aswang, babatuhin yung bahay mo, no? Grabe. Babatuhin yung bahay mo, tapos nananakit sila, not knowing na hindi naman aswang o whatsoever. Yun, siguro ito yung mga dapat na, yung mga tradisyon ng Pinoy na dapat binabali na lang, no? Kasi wala namang proven na may aswang kasi. Wala namang explanation na talagang may totoong aswang. Kung meron, aswangin mo nga ako. No? Wala namang ganun no? Wala namang kasi yung iba, yung mga inosenteng, yung mga inosenteng napapagbintangan, doon ako naaway, lalo na yung kapag napapanood mo sa mga documentary sa TV, may mga sinasaktan na matanda kasi napapagkamalang daw aswang. Kahit hindi naman, grabe, no? Ano ba talaga to? Horror story ba to? O horror story ba to? O face to face ba to? Ang kulit ng DJ, no? Sorry po, ha? Lalang naglabas na ako ng sama ng hinanaing, no? Well, anyway. Hindi naniniwala ang pinsan ko na si Ira na isang aswang ang kapitbahay nilang matanda dahil ang anak ng matandang babaeng yun ay kaibigan ng pinsan ko or mga pinsan ko at naniniwala silang mababait yun.
Gusto ng matandang babaeng iyon na pakasalan ng isa kong pinsan ang kanyang anak. Itago na lang po nating Hana yung isa kong pinsan. Subalit hindi gusto ni Hana ang kanyang anak dahil hindi pa ito handa na mag-asawa. Sa pilitan na, no? Oy, pakasalan mo tong anak ko. Grabe, no? Sana all. Balik po tayo kay Ira. Sige po. 9 PM ng gabi at nasa labas ang magpapamilya at nagtatawanan. Pagkatapos nilang magbanding-banding ay sinabihan ng ina ni Ira si Ira na pumasok na lumalalim na ang gabi. At sumagot si Ira na mauna na muna sila dahil magpapahangin muna siya saglit. Lumipas ang ilang minuto at pumasok na rin si Ira. Sira yung pintuan nila at wala itong lock. Humiga na si Ira sa kanyang kwarto at matutulog na sana. Subalit hindi ito makatulog hanggang naabutan na siya ng 12 AM. Hindi pa din siya makatulog. Mga ilang minuto ang nakalipas at may naririnig siyang malakas na tunog na para bang may bumabagsak na galing sa taas. At tumayo siya para tignan ito at sumilip siya sa pintuan. Nakapatay yung ilaw nito. Nangangamba siya dahil may nakita siyang matandang babaeng nakaupo na parang palaka ang style nito. At tinitignan siya ng babaeng yun. Matutulis ang kanyang mga kuko at nakakatakot ang muka. Namukaan ni Ira at nalagay sa isip niya ito yung matandang babaeng kapitbahay nila. Pumasok ulit si Ira sa loob para buksan ang ilaw at para gisingin ang pamilya. Subalit pagsilip nila, balik sa pintuan para tignan ulit yon, ay nawala agad. Kinabukasan ay nakalat na ang chismis sa baryo na totoo ngang aswang ang matandang babaeng yon dahil kitang kita ng pinsan ko at dahil nag-aaligid ang matandang babaeng yon dahil buntis ang pinsan ko. Lumipat na si Ira sa bahay ng pamilya ng asawa niya para ligtas siya at ng kanyang anak. Mag-ingat po kayo mga ate, lalo na kung nagdadalang tao kayo. Yan lang po. Salamat. Well, anyway, no? Sa mga, siguro kanya-kanya naman tayo ng paniniwala, no? Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala kung may aswang o wala, pero syempre, mag-iingat pa rin tayo, 'di ba? Pero wag tayong palabinta. Wag tayo basta-basta magbibintang kung wala tayong proof kasi nasa batas natin 'yan na pwede tayo paninirang puri yan, guys, ha? Hindi kasi ako na kasi ewan ko, napanood ko kasi sa KMJS kasi to. Yung may isang matanda daw, no? Doon ako naawa, guys, kasi may isang matanda na pagkamalang aswang, binugbog siya ng binugbog siya ng taong bayan wala siyang kalaban-laban Tapos yun, na pag-alaman nila na hindi naman pala aswang yun, yung mga bumugbog sa kanya hindi na nagot. So naawa ako sa matandang yun. Pero doon ko ako naman personally hindi ko alam kung may aswang ba o meron. Kasi kung meron, aswangin nila ako, no? Aswangin nila ako, yari sila sa akin, ako. Yari sila sa ay nako.
Magaling dumila to. Mas magaling dumila to sa aswang. Kaya ay nako. Kaya walang nagtatangka sa aking aswang kasi mas magaling at dumila eh. Ang manyak ng DJ Nina. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Ipinagpasya ko munang magpahinga sa sleeping quarters para mapawi ang antok. Nakahanap naman ako ng pwesto sa bandang dulo. Medyo madilim doon dahil natatakpan ang bahaging yun. Mas maganda din at mas magiging komportable sa pagtulog. Kalagitnaan ng aking pagtulog, isang paa ang bumaba mula sa taas at lumusot ito sa mga bakal ng doob. Kalagitnaan ng aking pagtulog, isang paa ang bumaba mula sa taas at lumusot ito sa mga bakal ng double bed. Bumaba ito hanggang sa buong katawan niya na ay makalusot. Dumapang nilalang na yon sa dibdib ko at tila may kinakagat siya sa aking balikat. Hindi ko makita ang kanyang muka sapagkat sobrang dilim sa quarters na yon. Marahil ay walang kuryente o pinatay ang kuryente na sobrang nakakapagtaka dahil totally na madilim ang lugar na yon. Kalmado akong inalis ang nilalang na yon sa aking katawan ngunit hindi ko magawa dahil sobrang kapit na ito sa akin. Nagdasal ako at nabanggit ang in Jesus name. Pinulit ko din buksan ang aking mga mata dahil alam kong bangungot yon at kailangan kong lumaban. Napagdesisyonan ko ng pilit ibukas ang aking mga mata mula sa madilim na senaryong yon at nagtagumpay naman ako. Pagkagising ko ay tumayo agad ako at ipinasya na lumabas. May nakita akong kapwa agent at sinabi ko sa kanya yon at sinabi niya kung gusto ko daw sumabay magdasal bago matapos ang taon para sa sleeping quarters na yon. Bumalik na ako sa production at iniisip ko na nabungungot ako. Naging normal naman ang lahat at tila ako'y okay noong biglang nag-blackout ulit sa paligid. Pinilit kong idilat muli ang mga mata ko dahil alam kong hindi yun totoo at nagtagumpay muli akong magising. Napagtanto ko na binangungot ako sa panaginip at nagising sa panaginip ngunit tulog pa din pala ako. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon. Dahil ito ang unang pagkakataon na maranasan ko ito dahil palagi naman akong natutulog dito. Ano ang mensahe nito? Sino sila? Anong nilalang sila? At bakit? Kailangan ng dasal ng lugar na ito. Sa bagay ginawa naman itong facility ng pandemic at katabi pa ng SM. So wala siyang nilagay na name, wala siyang umpisa. So anyway, may nabasa ako dito sa kanya. Nagulat ako sa kanya. Tataka ako sa kanya kasi diba sleeping quarters, yung matik madilim talaga doon.
Madilim dun, buddy, kasi sleeping quarters yun. Kasi wala pa akong napuntang sleeping quarters na bukas yung ilaw. Oh, promise yun. Wala pa akong napuntahan na sleeping quarters na bukas yung ilaw, promise. Lagi yung madilim kasi para mabilis makatulog yung mga gusto magpahinga dun. So, hindi na dapat nakakapagtaka to sa'yo kung natutulog ka sa sleeping quarters. Inawa yung letter sender. Wala lang, nagulat lang ako. Sinagot ko lang, grabe naman. Nahiwagaan ako kasi walang umpisa. Wala siya yung pangalan, no? Huwag po kayong magsasend ng Huwag kayong magsasend ng gantong type, guys, kasi hinahanap ko yung kanina pa ako naghahanap lang. Saan yung umpisa niya? Saan yung katapusan? Bakit gano'n? Huwag ganun, guys, no? Creepy yung ganong message na na walang umpisa tsaka walang dulo. Takot pala. Yun lang yung main point doon, natakot ako. Natakot ako in a way na baka nalampasan ko, baka paanga-anga ako magbasa. Wala, ganun, yun lang yan. Well, let's jump into our next story for this episode. Kami ay nagmula sa isang probinsya at lumipat dito sa Maynila upang ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Nangungupahan kami dito sa Maynila. Noong una, wala namang kakaiba kaming naramdaman sa bahay. Normal lang ito. Maliban lang pag nagmubuntis ang hipag ko. Aswangin talaga siya pag nabubuntis. Andyan yung may maririnig kang tik-tik sa bubong at minsan pa may maririnig kaming dumapo sa bubong at dinig talaga namin ang pagyaspas ng pakpak na tila sumasayad pa sa bubong ang pakpak. Maliban dun, wala nang ibang kakaiba. Subalit nagbago ang lahat. Simula nang ipinagiba ng may-ari ang katabi naming bahay, kaya naging bakanteng lote na ito. Isang gabi nagpipicture kami ng mga pamangkin ko. Di pa uso noon ng touchscreen. Di keypad pa noon pero may camera na. Pag-click ng camera, nagtaka kaming lahat. Ba't may bata na nakasingit sa gilid, maputi at bilugin ang muka. Hindi naman kami natakot, bagkus nagtaka lang talaga kami. Uwe, hindi daw natakot. Hindi ko yan sure hindi natakot Simula nun parang nararamdaman na namin ang presensya ng bata sa loob ng bahay. Isang araw dumating ang pinsan ko sa sobrang pagod. Nakatulog siya sa sopa. Pagtungtong ng hating gabi, may narinig siya sa gilid niya na may nagbabalasa ng baraha. Sa takot niya, hindi niya sinubukang dumilat. Maya-maya pa ay may nararamdaman siyang kukurot sa gilid niya. Kaya dali-dali siyang tumayo at binuksan ng ilaw at lumipas sa kanyang kwarto. Araw naman ng pasukan, pang-umaga ang pasok ng dalawa kong pamangkin. Gumising sila ng 4:30 upang maligo at kumain. Habang nagbibihis, may napapansin ang pamangkin kong lalaki na may naglalakad pabalik-balik sa labas ng bintana pero di niya mawari kung ano yun.
pabalik-balik na yun. Ay, okay po. Salamin kasi ang bintana kaya medyo nakikita niya ang nasa labas. Sinundan niya ito ng tingin kasi puti lang ang nakikita niya. Hanggang huminto ito sa bintana at dinikit ang mukha sa salamin. Sobrang takot ng pamangkin ko dahil yung nakita niya sa sumingit sa amin sa picture, yun din ang nakita niya sa bintana. Nagsisigaw sa takot ang pamangkin ko at nagsisigaw na rin sa takot ang mama at ate niya. Nagising kaming lahat at tinitingnan kung ano ang tinuturo nila pero wala namang kaming nakita. Di lang yan ang nangyari. May inuman sa amin dahil may bisita ang kuya ko. Nagpaalam ito para umihi. Lumabas siya at nagpunta sa bakanteng lote. Habang umiihi ay may nakita siyang lalaki na pumasok sa bakanteng lote. Hinintay niya ito lumabas subalit walang lumabas na lalaki. Pumasok siya sa loob ng bakanteng lote. Wala siyang nakita kaya naisipan niya nang lumabas. Bago pa man siya nakalabas may sumitsid sa kanya at paglingon niya, pugot na ulo na nakalutang ang nakita niya. Akala ko kuya 150. Becky pala. Hindi, joke lang po. Kaya tumakbo siya palabas pabalik sa bahay namin. Ang huling pangyayari ay gabi din. Tulog na kaming lahat. Sa kahimbingan ng tulog may narinig ang nanay ko na naglalaro ng Jolens. Ang Jolens ay laruan ng pamangkin ko. Kaya siniway ni nanay na matulog kasi hating gabi na. Akala niya kasi pamangkin ko yung naglalaro. Huminto naman ito pero maya-maya nag-uumpisa na naman siyang maglaro ng Jolens. Kaya ang ginawa ng nanay ko, binuksan niya ang ilaw. May nakita siyang lalaki na biglang nagtago sa electric fan. Kaya sumigaw si nanay na akala niya pinasok kami ng magnanakaw. Pero wala naman kaming nakitang tao. Natigil ang lahat nang lumipat na kami ng bahay. Pero pakiramdam ko, sumama siya sa amin. Again guys, kung meron kayong creepy and spooky stories, i-send nyo na sa akin yan sa Facebook page ko. Ang Facebook page ko ay Jezone Page. JEZONEPAGE. Search nyo lang, ako po yun. Ganito yung profile, yung maskara ko. And send nyo lang yung creepy stories nyo, and optional lang kung meron kayong video or picture supporting ng inyong story. Again, optional lang yun, walang sapilitan. Kesa maglo ka dyan, no? Mag-send ka sa akin ng creepy stories kung meron man. Well anyway, let's jump into our next story for this episode. Hi Jezone, silent listener here. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na may share ko sa inyo yung creepy experience ko. Medyo matagal na to nangyari pero tandang-tanda ko pa. Way back 2015, pinauwi ako somewhere at Mindanao, side ng mama ko. Dahil nagkahiwalay yung parents ko. Naiwan sa Manila si Papa that time. First year college ako noon at dahil sa hirap na rin ng buhay,
At nasa probinsya, hindi namin kinaya yung gastos at dahil malayo rin ang biyahe papuntang city kung nasaan yung university na pinapasukan ko. Fast forward, year 2016, nag-decide ako na mag-stop muna at maghanap ng trabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Nag-apply ako sa isang mall sa city. Kasabay ko yung tita ko, asawa ng tito ko na kapatid ni mama. Natanggap naman ako bilang sales lady at yung tita ko bilang housekeeping. Konting background lang sa mall. Medyo malayo siya sa mismong city at parang matagal na yung structure niya. Halata kasi like sira-sira yung kisame tapos tagpi-tagpi yung dingding sa kantin. Grabe naman to. Grabe maka-describe. Parang lumang-luma na siya, no? Wala rin masyadong tao kasi nga malayo. Unless na lang kung may sale. Nung first month namin ni tita is okay naman. Friendly yung mga kasama namin sa trabaho. Yung mga guard at pati na rin sa HR. Not until magdadalawang buwan na kami. Sunod-sunod yung pagpaparamdam sa tita ko. Sa second floor kami na-assign. Sa children's wear ako. At syempre tagalinis naman yung tita ko. May part ng floor na yon na nakakandado yung pintuan at hinarangan talaga para hindi makapasok yung mga tao. Ang sabi ng iba, papunta daw yan ng sinahan yun. Pero sarado na. Kwento ni tita sa akin, may time daw na nagwawalis siya malapit sa pintuan na yon. Tapos parang naririnig niya na may umiiyak. Di daw siya sure kung parang kulob yung tunog. Tsaka sound trip yun ng mall. Or sound trip lang ng mall yun that time. Tapos sumunod na mga araw, may nakikita siyang footprints sa sahig ng mall pag nagmamap siya. Yun yung hindi ka panipaniwala kasi para siyang putik na natuyo. Tapos 3 to 4 steps ng isang malaki at isang maliit. Hindi naman umuulan sa labas noon. At sino namang customer ang mag-iiwan ng tsinelas or sapatos? Di ako naniniwala sa kanya nung una. Kasi sabi ko baka nagtitrip lang. Pero nung nakita niya ulit yung footprints, tinawag niya ako at pinakita niya sa akin Doon na nagsimula tumayo yung mga balahibo ko. Para siyang hindi visible pero kung tignan mo, makikita mo talaga yung footprints. Doon na ako naniwala sa kwento niya. After that, nag-overtime kami kasi malapit na mag-midnight sale. Kailangan i-encode lahat ng mga items. Yung tita ko na una na umuwi. Sabi niya text or tawag na lang ako pag malapit na ako umuwi. Mga 11:30 na. Nakaramdam ako na parang malamig na hangin kahit off na yung aircon at wala din electric fan dahil nililipad yung ibang items. Nagpaalam muna ako sa mga kasama ko na mag-CR muna. Habang papunta ako ng CR, parang may sumusunod sa akin pero di ko sure kung guni-guni ko lang. Habang palapit ako sa CR, doon tumayo yung balahibo ko at dahil konti lang din yung ilaw na naka-on, nag-decide na ako na wag na dumiretso kasi iba na talaga ang pakiramdam ko.
Hanggang sa pag-uwi namin, doon kami dumaan sa dating sinihan dahil sarado na sa loob mismo ng mall. Kahit marami kami, kinakabahan talaga ako. 12 a.m. Nag-text na ako kay tita na tapos na kami at nagpapasundo na ako kagad. Nakahinga na ako nung nasa labas na kami ng mall. Naka-duty pa naman ako next day pero nag-awol na ako kasi di ko kinaya yung bad energy na nafe-feel ko at di na ulit ako pumunta pa sa mall na yon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. From Tats. Let's jump into our next story for this episode. Hi Jazz Zone, matagal na akong listener dito since then, 6 na taon na ako sa serbisyo bilang isang guro. Hindi po ito ganong nakakatakot kumpara sa mga narinig ko sa channel mo. Ngunit sana ay inyo pong magustuhan. Alam nating lahat na bawat eskwelahan ay kanya-kanyang kababalaghan pero hindi ko akalain isa din ako sa makakaranas ng gantong pangyayari. Way back 2018, nag-apply na agad ako sa mga private school na nais kong maging bahagi ng journey ko. Na-hired agad ako. Matagal-tagal na ang eskwelahang ito. Hango pa nga sa Espanyol ang pangalan ng paaralan. Madami ng dating guro doon na supervisors na nasa public school at ang iba ay talagang successful na sa buhay nila. Makalipas ang ilang buwan ng pagtuturo ko ay tahimik naman. Ngunit dumating araw na isa sa magulang ang biglang umiyak dahil sa kanyang nakita sa kindergarten room. May batang nakasilip sa pinto. Ang pinto po ay gawa sa kahoy tapos may salamin na transparent. Ang nanay na ito ay talagang may third eye kaya naman alam niya ang nakita niya ay hindi nabuhay. Pero hindi na ito naging usap-usapan pa dahil pinapangalanan din ang pangalan ng eskwelahan at iniiwasang matakot ang mga bata. Hanggang tahimik na muli sa paaralan. Taong 2019, hindi ko akalain na isa kami sa makakaranas ng kababalaghan. Bago ang buwan ng Nobyembre, abala kaming mga guro sa paggawa ng props na gagamitin sa Foundation Day ng paaralan. Napili namin gumawa sa bodega na malapit sa kindergarten room. Alas 5 na ng hapon, kami ay masayang nagkukwentuhan tulad ng mga kababalaghan dahil malapit na ang araw ng mga patay. May maririnig akong iyak ng bata ngunit mahina lamang. Upang hindi matakot, ako ay nagkwento at nilakasan ko ang boses ko. Ngunit hindi lang pala ako ang nakakarinig ng iyak ng bata. Umimik yung co-teacher ko. Uy, ano yun? Hanggang sa lumakas ang iyak at naging palahaw na. Dahil sa takot namin lahat kami ay nagtakbuhan palayo sa bodega. Lalabas na sana kami kaso sarado ang gate. Inikot namin ang paaralan kung may bata pa ba sa loob ngunit wala kaming nakita. Kaya pumunta na lamang kami sa faculty
upang doon mag-alis ng takot at kaba. Dumating ang aming punong guro. Kanya-kanya kaming sumbong sa nangyari. Noong oras na yon, ikinuwento niya sa amin ang batang napasok sa paaralan na ito. Isa siyang kindergarten sa paaralan, ngunit may sakit ang bata na naging dahilan ng pagkasawi nito ng maaga. Agad din naman naming napagbendisyon ang punong guro ng eskwelahan para matahimik na ang kaluluwa ng batang ito. Habang nagbebendisyon si Father sa paaralan, ramdam namin ang lamig sa loob at mabigat na pakiramdam. Ngunit kahit malamig, tagaktak kami ng pawis. Ang bawat isa ay nagtataasan ng balahibo. Walang nagulit kay Father kung anong dahilan ng bendisyon, pero ibang silid-aralan ay kanyang nilampasan, ngunit ang nasa dulong silid-aralan, kindergarten room, doon talaga siya pumasok at bawat sulok hanggang comfort room ay kanyang binendisyonan. Napakabigat ng aura ng kaganapang iyon. Balik tayo sa kwento. Walang makaalam ng pangyayaring yon kundi kami lamang mga guro. Mas pinili na namang ibaon sa limot upang hindi na din tumaas pa ang enerhiya kung anumang elemento ang meron sa paaralan na yon. May mga sumunod pang kaganapan kahit nabindisyonan na. Buwan pa din ng Nobyembre, lunch break ng mga oras na yon. Kasama ko ang aking isang estudyante na kumakain sa faculty. Gusto daw niya akong sabayan kaya pinayagan ko naman. Habang nakain kami, naririnig ko ulit yung iyak. Hindi ko na nga pinansin, kaso yung kasama kong bata pinansin niya. Nagtanong siya sa akin ng malumanay at nagtatakang boses. "Teacher, ano po yun?" Hanggang natakot ulit ako. Isinama ko ang bata upang lumabas. Nagpasama muna ako kay Kuya D upang silipin ang loob ng faculty. Ngunit wala naman kaming nakita. Hanggang nagpaulit-ulit lang, pero hindi na bata ang nagpaparamdam sa akin. Babaeng kulay itim na nakikita ko sa kindergarten room. Kaya noong 2020, work on site pa din kami mga guro kahit pandemic. Online class naman ang mga bata. Mas pinili ko na lang magpasa ng resignation letter. Hanggang sa panaginip, binibisita ko pa din ang kindergarten room at nakikita ko pa din ang babaeng itim. Nawala lamang ito nung naglalapit na ako sa itaas. Nasa public na ako ngayon. Wala akong nararamdaman kahit may naririnig akong kwentong kababalaghan. Salamat naman dahil napakaduwag ko talaga. Sa katulad ko na nakakaramdam, manalig po tayo at magtiwala sa taas. Pasensya na at mahaba-haba po ang aking kwento. Salamat po sa pagbabasa. From Miss C. Well, anyway, bago tayo magpatuloy guys, no? Pag meron kayong mga nararamdaman na like unusual, no? Napapanghinaan kayo ng loob, something like that, or feeling nyo hopeless na, or may nagpaparamdam sa inyo mga creepy ganyan, magdasal lang kayo and laging
ilalagay nyo sa dulo ng dasal nyo is in Jesus name. Ganun lang. Sobrang effective nun, guys. Just a piece of advice para sa inyo. And also stay safe, okay? Stay safe tayo. So, dumako na tayo sa next story for this episode. Nakapagtaka, hindi ba ako nakapagpatawa? Hindi ko alam kasi kanina pa ako buryong-buryo dito, no? May naririnig kasi ako, ito kasing microphone natin, sobrang lakas nito. Sabi ko sa inyo, dinig talaga hanggang dun sa may kabilang kalsada. Naririnig na ito yung mga pasintabi nga po pala sa mga nagmumotor dyan, ano. Dito po kasi sa Dasma po ako nakatira, okay? Dito po kasi hindi ko naman nilalahat, no? Hindi ko naman po nilalahat yung mga motorista nating mga kaibigan dyan. Pero yung iba kasi pasaway. Yung palakasan ng ng tunog ng tambutso. Diyos ko, yung motor naman mukhang lata. Kupal. No? Yung alam mo yung parang yan. Diyos ko, ang ingay sa tinga. Oh, buti sana kung Ducati. Buti sana kung Ducati, yung mga racing talaga na na motor. May kita, May kita mo skeleton. Wirings lang. Di ko alam kung gumagana pa. Paano yun gumagana? Talagang skeleton lang siya. Alam mo yung chop-chop na binuo lang? Ganun yung itsura. Maintindihan ko kung Ducati. Tapos ang iingay. Alam nilang, kasi for the record guys, nare-record ko kasi itong nagbablog kasi ako, nare-record ko to ngayon is mga 11 to hanggang mag 3 kasi yung iba mahaba-haba yung story, ganyan, hinahabaan ko. Minsan kinakapos po ako ng hininga at kaya bakit umaabot ng 11 to 3 yung recording ko is una, may mga dumadaan ng motor na kinainis na naririnig ng ang microphone natin and inihintay ko yung pag wala na ako naririnig, doon ako dumadiretso magsalita, pero pag may naririnig pa ako, hindi pa ako nagsasalita. Tapos yung sa sobrang lakas ng microphone na to, by the way hindi to yung sponsor pag may dumadaan na eroplano, yung dinig din nito hindi power tapos pag may dumaan dito like sa labas namin naririnig yung usapan kaya nagmumukha siyang nagmumukhang podcast to na 5 tao. Pero hindi ko naman masisi kasi kalsada yun hindi ko rin naman masisi, may talagang dadaan dyan kasi tao may lilipad-lipad dyan kasi aeroplano. Hindi ko masisisi kaya tapos yung iba pa dyan may kumakahol na aso. Hindi ko alam kung sinasadya o may akyat bahay na. Hindi natin maiwasan yung mga instances na so ako na po yung nag-a-adjust. So kapag may naririnig akong ganon is tumatahimik ako. Minsan nagre-retake pa ako niyan. Halimbawa, nasabi ko yung kwento, yung unang phrases ng kwento. May nahagilap na kumahol. Or may naglakad na tao. Pero ang pinaka-common talaga yung motor Yun, dun nire-retake ko po ulit yan. So, kaya pagpasensyahan nyo na. Nag-explain na naman ako, Pasensyahin nyo na. So, nire-retake ko to para maganda yung marinig nyo sa stories natin. Para syempre hindi masayang oras nyo. Diba? At para maganda yung feedback.
no? Yung smooth lang kumbaga. So, napahaba na naman, nag-explain na naman yung DJ, no? So, let's jump into our next story. Hi, Jazon. Silent listener ako ng channel nyo. Hindi ko inakala na mangyayari sa akin itong experience na to. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Angelito. Way back 2022, nag-work ako sa isang BPO company bandang Quezon City. By the way, taga Bulacan ako. Dahil shifting schedule sa BPO, naisipan kong kumuha ng hulugang motor dahil na rin binago ang schedule ko ng 4 AM. Madalas umalis ako sa amin 2 AM. At nakakarating ako sa office 3:30 AM. Sa panahong yon, ginagawa pa ang MRT at madadaanan ko yon sa aking pagbiyahe. Habang binabagtas ko ang kalsada papuntang SM Fairview, napakadilim ng paligid dahil na rin sa daan ng tren na natatakpan ng liwanag ng buwan. At walang gaanong streetlight sa lugar na yon. At tanging liwanag lang ng motor ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Habang hinahampas ng hangin ang buong katawan ko sa sobrang lamig ng mga oras na yon, nararamdaman kong bumigat ang motor ko. Hindi ko ito masyadong inintindi dahil na rin lubak, kaya inisip ko na baka dahil lang sa shock ng motor ko. Sumakto naman na napadaan ako sa may kaunting liwanag na nanggagaling sa kabahayan. At dahil na rin sa pagiging aware ko sa likuran ko na baka sasakyan na nakabuntot sa akin, napatingin ako sa aking side mirror na siyang aking pinagsisihan ng mga oras na yon. Malinaw kong naaninag na may mahabang buhok ng isang babae at sumasabay ito sa hangin, at napatanong ako sa sarili ko, putang ina, sino yon? Sa takot na baka dumungaw siya sa likod ko at makita ko buong mukha niya, ibinaba ko ang aking side mirror. Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil na rin sa unang beses ko maranasan yon. Napahawak ko na mahigpit sa manibela at pinaharurot ko ang motor. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Gumaan lang pakiramdam ko nang makarating sa liwanag ng kalsada. Awa naman ng Diyos at ligtas ako nakarating sa opisina. Linggo ang lumipas, ganun pa rin ang schedule ng pasok ko at kulang pa rin sa tulog. Napapadalas ang masamang panaginip ko, sabihin na natin bangungot. Madalas ako magising ng 3 AM tuwing day off ko dahil na rin sa pagbago ng body clock ko. At itong susunod na kwento ko ay nagbigay ng matinding takot sa akin. 2:55 AM to be exact. Binangungot ako ng oras na yon. Ang pwesto ko that time is nakaside ang body ko habang nakaharap sa pintuan ng kwarto ko. Bali sa sahig lang ang kama ko, walang bed frame. Dahil maliit lang din ang kwarto ko, nabigla akong malimpungatan dahil sa sobrang antok ko at gusto ko na ulit bumalik sa pagkatulog. Ilang segundo pa ay may narinig akong isang boses na nagmula sa ibabaw ng tenga ko at napakalinaw nitong boses niya na may tulad sa isang matandang babae gaya sa mga horror movie. At ang pagkakasabi niya sa akin, "Huwag ka matutulog." Sa mabagal na boses na nagpatindig ng balahibo ko.
Napalingon ako bigla sa itaas at wala akong nakitang kahit ano sa paligid. Dahil sa sobrang antok ko, di ko namalayan na nakatulog na pala ako at sa panaginip ko na yon ay nakaharap pa rin ako sa pintuan at nakayuko ang ulo ko. Nang inangat ko ang ulo ko, bumungad sa akin ng babaeng nakabukaka at nakaupo sa harapan ko. Sobrang itim at mahaba ang mga braso at kamay. Puti rin ang dalawang mata. Napakahaba ng buhok na animoy lumulutang sa ere. Hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Hanggang sa nagpupimiglas ako sa takot. Unti-unti niya nilalapit ang mukha niya sa mukha ko habang umingisi at naamoy ko ang buhok niyang animoy amoy na sunog na buhok. Dahil wala na akong maisip ng mga oras na yon, sinigawan ko siya at nasambit ko ang katagang, "Gago ka!" Napaatras siya at bigla akong nagising. Basang-basa ng pawis at naglalagkit buong katawan ko. Sa sobrang takot ko, napadasal ako bigla. Kinabukasan, napaisip ako. Sinundan kaya niya ako hanggang sa bahay? Maraming salamat po sa pagbabasa. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Magaling magdasal bago matulog. From Mr. Bunny. Again guys, kung meron kayong creepy and spooky stories, send nyo lang sa akin o alam nyo lang sa akin. No, i-send nyo sa akin yung Facebook page. Ang Facebook page ko guys ay Jezone page. Search nyo lang JEZONEPAGE. I-send nyo lang sa akin ang inyong creepy and spooky stories, and optional lang kung lalagyan nyo ng video or pictures. Again, optional lang ang video and picture supporting sa inyong creepy and spooky stories. Okay, wala pong sapilitan yan. Again, optional lang po yun. And also, like mo na yung video kung nagustuhan mo itong episode na to. Comment ka sa baba kung anong hinanaing mo sa akin, no? Kung anong sama ng loob mo. Sige, mag-comment ka dyan. And anyway, i-share mo to kung natakot ka or naihi ka ba, or kung nakaihi ka pa ba. Napakalaking bagay para sa akin kung magsusubscribe ka sa akin, no? And again, and as always, see you on the next episode. O kayong mga nanonood na hindi nagsusubscribe sa akin pero nanonood kayo sa akin, mag-subscribe naman kayo. Mag-subscribe naman kayo. Please naman mag-subscribe naman kayo. Grabe naman itong mga to. Grabe, nood, walang subscribe. Ano yun?